Dumami ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Abril. Pumalo yan sa higit 2 milyon. At live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, anong mga dahilan kung bakit tumaas ang unemployment rate? Alam mo, Jiggy, umakyat nga o bahagya nga ang dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bilang porsyento ng mga Pilipinong maikukonsiderang nasa labor force. Base nga sa datos ng Philippine Statistics Authority ay pumalo sa 4.1% ang unemployment rate ng bansa o katumbas yan ng mahigit 2 milyong Pilipino. Mas mataas yan kumpara sa 4% na naitala noong kaparehong buwan ng nakaraang taon, pero mas mababa naman sa 4.3% na naitala nitong Enero. Paliwanag ng PSA, mahigit 300,000 individual ang nadagdag sa labor force, pero hindi naman ito lahat ay na-absorb o nabigyan ng trabaho. Ito rin daw ang dahilan kung bakit mas mataas ang unemployment rate kahit pa election season at marami ang nagkakatrabaho lalo na tuwing campaign season ay dahil nga dito sa pagdami ng bilang ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Pinakamarami ang nagkaroon ng trabaho sa administrative at support service activities, public administration and defense, agriculture and forestry, at construction at education. Isa sa biggest losers naman ang manufacturing sector, partikular na ang semiconductor industry dahil humina ang exports ng Pilipinas nitong mga produktong ito. Napansin din na bawasan ang mga nagtatrabaho sa agriculture sector dahil bumababa ang presyo ng palay at marami yung nakakaisip na lumipat na lamang sa pagko-construction. At isa ring dahilan dito ay yung paggamit ng makinarya para sa pag-ani o yung mga post-harvest facilities kaya hindi na masyadong kakailanganin ng manpower. Jiggy, wala pa namang nakikitang epekto ang PSA doon sa 200 pesos na legislated wage hike na kakapasa lamang sa ikatlong reading sa Kamara. At iba't iba raw kasi ang magiging response dito o magiging tugon dito ng mga industriya. Kaya ito ay imo-monitor ng PSA. Jiggy. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong.